Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. Oh, Jesus is in this place. God is in this church. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Where is the Lord? Is he not found? Is he not available? Is he nowhere to be found? Well, the song says, the Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. Praise the Lord. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. Lord is in this place. The Lord is in this place. Patuloy na ginawari sa ating ito. Hallelujah. Hindi mo pulong nagasiling, Lord, whether 2 or 3 gathered in your name, there you are in the midst of them. The Lord is in this place. God wants to awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Everyone, please be seated. Praise God, my God. Happy New Year. Hallelujah. So, ang ating topic subong is the proper living. Ano ba ang proper living yung ginatawag? Sa unang ginatudlo ni Ma'am Indan at ni Ma'am Bilas na Christian living. So, ang Kristiyano kuno nga pagpangabuhi. O kung ang mataro nga pagpangabuhi. Proper living. Paano ba na magkabuhi ang isang Kristiyano? Let us pray. Father, we thank you, God, hallelujah, for this new year as we step into another year, 2026.
We pray, Ginoo, yung mga balaan ng Espiritu, Ginoo, mag-upugit sa amon kay Ginoo, mga pulong padayon ng nagkiya sa amon. In Jesus' name, Amen. So, proper living, paano kita magkabuhi bilang Kristiyano? Hambal na sa 2 Thessalonians chapter 3, verse 6. Now, dear brothers and sisters, we give you this command. In the name of our Lord Jesus Christ, stay away from all believers who live idle lives and don't follow the tradition they received from us. Ano ko no? Idol. Sa motor, di ba lagi na idol ito kung isa ang motor? Hamba sa Ginoo, paano sa kabuhin ni Paul, stay away ko no? Magpalayo kita sa mga tao sa mga tumulong o nga mga who live idle lives. Magaba ka nga idol, amaran. Bawal ko no. Ginabawalan ko na. We give you this command. Hindi kita galing ko na magsagi ka inupod, ka binarkada. Actually, parang hindi tayo sa mga young people mo. Galing dito gawan sila guro. Dapat ko no, hindi kita magbinarkada sa mga tao nga amaran who live idle lives. For you know that you ought to imitate us. We were not idle when we were with you. Kaya si Pablo ni nag-mission ni siya. Kada lugar may ginakantuan siya. So hambal niya, dapat nga sundon niyo kami. Di ba sa ara ako sa inyo, sa kaupod ko kamo, wala ako yan ganti naman. Mapisan ako sa ministry, mamisan ako sa pagtanunga para na makakaon kami. Amo na ang hambal ni Pablo. Dapat nga, ang mga apostoles gani sa una, mga mapisan. We never accepted food from anyone without paying for it. We worked hard day and night so we would not be a burden to any of you. Amo na sila. Wala kami agabaton sila niya sa pagkaon halin sa iba nga wala namon ginabayaran. Gatrabaho kami adlaw kagabi agon hindi kami maging pabigat sa inyo. Amo na ang balsa mga apostoles. Ang subong, ang mga apostoles kung si Mana Santa, mga gabon hearted man na sila. Ako nag-role playing lang na sila. Ako nag-dula-dulaan lang na sila. Gahampang-hampang lang for the sake of tradition. Ang matutungod yung apostoles, hindi na makita nyo kada si Mana Santa ang galibot. I'm sorry but I have to say this out loud. Kaya nga, may sala understanding ang tao sa apostoles. Ang mga apostoles yan, mga manunudlog, inisang pulong sa Diyos. Ang mga matutungod ng mga apostoles, tamo nila magkapatukod sa mga simbahan, mga mapisan, ini sila. Pero kada si Mana Santa, ang makita mo ng mga apostoles, mga maningino mani. Mga tamad-tamad, manigasalid lang sa ginikanan nila, ginikanan na putoy-putoy, sila galinagaw lang. Tapos ko si Mana Santa, apostoles. Katamad ba ni sila gani? Tapos nakasuksok mo sila sa niya, apostoles, Diyos nun sila kada si Mana Santa. Hindi ina-insakto, wala kang kabalo na ginalamulang o ginamak nila ang office of the apostles. Ginalamulang nila, ginahatagan nila sa bad name, bad image, malayo niya imahe, ang apostoles. Nakilala ko yung mga taga-dari manada ang galilibot. Nakalagahan ka inom, dahil sinumbaganay, galing ang bulanay. Tapos pagka si Mana Santa, apostoles, hindi sila gani, wala sila kabalo kung ano, what does it mean to be an apostle of Christ? It is an insult to the office that we wear. Kaya ginarole-playing lang nila yan. Ano ba na? We never accepted food from anyone. This is Paul, an apostle of Christ. Wala din kami nagbaton sa pagkaon sa mas kinisan sino nga wala namon ginabayaran. Ang apostoles maganda sa inyo gano? Halagan nyo.
Obligado ka mo. Pero ano ba sa pulong sa Diyos? Praise God kay dulong subong tama, klaro sa atong projector. Wala din kami nabaton sa pagkaon, siling nga na wala namang ginabayaran. Kaya hindi kami gusto, we would not be a burden, hindi ka mapagpugatan pa kamo sa amon. Para na hindi kami mabugatan, ako mabisita kami sa inyo, masalik ka mo kayo, anong ihanan tayo, anong ihanan taman? Kita nyo, kung nasimba lang kita, makabalog kita sa matuod-tuod ng pulong sa Diyos, amo niya galing ko. Kung ina ko nagasimba, kay diri ginawali, ginapatpat natin ang pulong sa Diyos. Dapat dili ang mga apostol magkanto sa inyo, hindi ka mo magparundong, ay ano nang ihalan namon, ano ihatag namon, hindi dapat na mo sila. Tama ba, klaro? So, makanto bala sa inyo ang pare, kung ang gin-request na halad, hindi matuman? Hindi. Parang kahot na subong 2026, I will speak the truth. Agod na madula sa aton ang mga tradisyon sa una na wala man actually nakakalain sa Bible. Pareho sila. Mapa-service ikaw sa patay. Mahatag ang pareng sa listahan sa halad. Ang tanan na nakahalad na listahan, wala pa nalabot sa kwarta na ihatag mo, ibayad, hindi hatag bayad. Sa kwarta na ibayad mo sa servisyo sa pare, dapat tanan na halad na ginista, tumanon ina at ihalad sa pare. Kung wala kasi na hindi mo pagkatuan, ano ang pulong sa Diyos? Ano ang hambal sa pulong sa Diyos? Wala kami nagabaton sa pagkaon kung wala namon ginbayaran. Anong natabo subong? Nagsulit na. Ikaw na ang obligado nga maghahalad kag magpreparar sa bayan. Sulit. Kaya no bala, kami iya nagabaka-baka, work hard working sila, adlaw gabi, agad na hindi sila maging pabigat. Why do you think kabaka-baka ako yan? Ano nga hindi ako yung pabigat sa kongregasyon, sa simbahan? Kaya what? Ang matuod, dapat ang pari ko ng pastor, ginapakaon inasang simbahan. Malayo na karon sa punta. Pero ako kaliwat, ako sa amo ng apostolis. Hindi ko gusto ko mapabigat ko, maski din ko magadto. Gusto ko yung daan, hindi mabugatan ang tao, kundi nga, maghatag man siya may kalipay. Hindi nga, may kabugatan. Paliw mo na sa paghalad, bala. Sa tayo sa offering natin, gusto ko hindi ka mabugatan. Ang madala mo lang. Agod nga malipay, ikaw sa paghatag mo, amen? Ano man si Pablo, tama, kaklaro sa pulong sa Diyos. Ako gapati, ako sa lihi-lihi. Dapat sabi sa ulo, mapalihi kita. Wala sa malalim din. Depende sa imo oprahon sa pizza uno. Pareho kay Choy Boy. Pizza uno, kita ko sa iya pang-spray na sa iya talamdan. Sugat-an mo sa. So, mapisan yung tao. Kung mapisan ka, hindi ka gipagod mo. Amen? We certainly had the right to ask you to feed us. But we wanted to give you an example to follow. See? We said, may right, may kinamatarong, gig ko yan ang mga sa inyo, kapakanoon niyo ako. Nga, ako ang nagawali sa pulong sa Diyos sa Bible, amo, gig na iya. Ang patakaran. We certainly had both single. May aragid kami right ng mga yung so nga, hindi na kami mga yung amo ang mapakaon sa pastor. Pero, nagpangibabaw na nila, but we wanted to give you an example to follow. That is why work hard ako. Agad nga, hindi ka mo magsunod sa ako, nagahulat lang sa
hatag. So ikaw baka kaya mas ni Sabado, ginaubra mo pagyapon. Agod na makita niyo, pastor niyo, mapisan. Hindi lang siya puro sa hambal, puro wali, gali gahulat lang hatagan. Kundi nga ako mismo, gawali ako sa pulong sa Diyos, ang akong ginawali, akong gina-apply, ginatestingan ko, kung matungkol, di man ang ba ni Lord? Nag-resulta, nag-pamunga. Ay, dapat maging ano kita? Example nga sundong sa iban. O baliw sila. Kung may pagtuko ikaw, then, dapat, mas kikaulan, ari ka di pareho kay kagawad. Hindi ba na? Hindi siya dapat mangin rason kay nagaulan, hindi ka magsimba. Kay nagaulan, kay may tiyanggi ka, may balantayan ka, hindi ka magsimba sa sunod na lang. Kaya ba ni Pastor, okay lang man na? Sa ako niya, okay lang na. Pero sa imo, okay man na wala kaya nagsimba. Kaya may nagsimba ko, nagwali ko yan. Sa ako na, I'm only speaking for myself. Pero sa imo yan, alam ka nga makakigig ko yan kayo wala ka nagsimba. Ano, kuya ako. Pero sa imo yan. So dapat din nga, kung mga believers ka, kung mga tumulong kita, dapat ipakita natin sa tao, matutong kita sa tungo sa iya, paagi sa pagsimba. Hindi man po pwede masilig ka. Hindi sila mga Christians, hindi sila. Pero kita ko rin siya sa isa ka bulan, isa lang. Hindi pwede ang sila. Dapat nag-ilinangot ang aton nga pagtuo. Amen? Hindi ba po pwede nga, si Munching pastor man pero maangas sa isa ka bulan daw. Kaisa ba lang siya magwaliw? Pwede nga kaisa na tabi-alay magpanibahon sa isa ka bulan. Kakapoy itong kada Domingo. May obra, ako yapon nga akong. Ako open time ako sa akong na trabaho mo. That means to say, pwede ako ka-work 7 days a week. Pero may minimum ako work days, 5 days, Monday to Friday. Ang akon nga client, Australian company nga. Pero, kung gusto ko yung mag-obra Domingo, pwede ko yung ka-obra Domingo. Ang akon niya na 2 ka oras, 1,250 na na kung weekends. 2 lang na ka oras. Pero hindi po pwede na masiling lang po nga. Sa isa guro ka bulan, isa lang naman yung baho na. Ay kakapoy, magsa ikaw minali. Hindi pwede, kaya kung basang pulong sa Diyos, tama ka klaro. Sa 7 ka adlaw, sa isa ka semana, isa lang adlaw ang para sa Diyos. Amen. Nandoon niyo naman lang, kita niyo na ang Baptist, pakadito sa Albayo, bilog din na niya nga adlaw ang panimbahon niya. Aga, hapon, hasta gabi, gabalo na sila sa pagkaon nila. Bilog na adlaw na walihay. Diri yan sa nakauras ng tuwa. Ang unang tuon, kaya nang ba ni Lord how? Sa 7 ka adlaw, iya pila, isa ka adlaw. Isa gid ka adlaw ang para sa Diyos. Pero ang ginahatag na sa iya, isa lang ka oras ka tuwa. Kulapos, pakitagahan ito, sige lang. Putantianin kita din yapon, amen? Ano sundot tang taga-Aglibayo, ang Baptist, aga o tuhagab. Basta magabi na, sa lasa na sutsumo. Amo ginaya sa una, ay ang ginumpisahan sa simbahan. Kita mo ang Katoliko, may first mass, second mass, third mass, pagkagabi, pagkahapon, hasta sa gabi, may arap agad. Kaya amo na dapat ang panimbaho. Kasi dirasal ko yun, pinyang dinada sila yun, hasta mag-apoy. Ako yung hindi ko tatas. Siyempre yung mga olobrahon, patay ang iba. So, dapat, gamay, po silang ginahambal ko ni, agod nga, maintindihan natin nga, gamay-gamay lang gali ang natin nga,
Tuman nga responsibilidad. Amen? Kamay lang, pinsi-pinsi lang. Ito ka mo ba kay Pastor Radyo ho? Igo ka mo magwa ka diyot, yung gulo yung kalingin, kagagutom. Kaya, sa totoo lang, half day pa lang nagani, ha? Half day pa lang nga. Kaya ba sa puno sa Diyos, whole day. Praise God, kaya si Pastor Ian, Pastor Moncheng, alin sa corporate world, time-oriented ako yan. Result-oriented. May ginabas. Samtang nagawali ko din, ako din, orasan ko sa kilid. Muna pa wala akong galakaw sa alas 10. Kaya may oras ko din ako. Wala kaya ang natindog lang da. Pag nagawa ka, idalang tao yan sa oras. That's why wala kita galakaw sa alas 10. Even while we were with you, we gave you this command. Oh, tama ka, klaro. 2 Thessalonians 3, those unwilling to work will not get to eat. Ano ang basa mga ginikalan sa una? Kahit tamadan ka, hindi pagpakanon. Ang wala ka obra, hindi pagpakanon. Biblical ina sa New Testament na ginaya, bago niya kasutanan, ha? Mas masali ka ba sa Old Testament, among gibana? Hindi. This is a New Testament. Kita mo pag-share rin, di kung ano niya katamad sila balay, pag-abot din, say, hugasi ang pinggan, trapuhi ang lamisa, ihaboy ang basura, paato ang mga bangko dahil sa simbahan, ang mga communion cups iprepara. Karuluhan niya siya kasugo. Yeah. Kaya balaan kung mapag-abot sa ila, hari sa mga hari. Gusto niya? Hindi siya masugo. Ano pa minaway? Siya na ni Danes. Hindi siya masugo. O pag-abot di training, ngunta ka. Kaya, nombal, those unwilling to work will not get to eat. Tinagad ko siya, itigaman ko siya, ginutuan ko siya kasudan. Ikaw na pangugas. Kaya ginutuan ta ka. Ay kung ako lang, mapabanwa ko yan, dito ko yan makaon. Tabaran ako yung magluto. Kaya ka din, ikaw sila ko na panghimos. Panghaboy na mga basura, panglibyuhin ang labago. Yung prayo man. Kaya balaan nila ang prinsipyo na ang tamaran hindi pwede makakaon. Kita mo sa una, nga nagbakas kita, nga nagpisan kita, kaya mo niya ang pagpanudlo sa una. So kung mga kabataan, subuon mo, wala nang kabati. Wala nang kabati. Daw yung balon pa nila back to you. Ibalik pa nila sa inyo ang sugo. Di ba na? That is why dapat sa liwat, ibalik na niya ako nila mga pagpanudlo. Hindi po pwede. Pareho man sa ministry, dapat maging mapisan kita sa pagdala sa mga kalag sa ilan sa Diyos. Hindi po pwede ang magtinamad. Bawal ang tinamad sa 2026 kag sa tanan ng mga panaabuton na tinuig. Tandaan nyo ni, wala siyang may nag-successful na tamaran. Tandaan nyo na, itodlok sa ako ng tamaran na naging successful? Wala. Masiling kita, Pastor, ang iba din ba nga, hindi ba na sila galing mga born again, hindi ba na sila mga Christian? Pero kaagin na baka maayos sila. Ay, mapisan sila. Ikaw yung born again, kapitamaran ka. Gahulat ka lang niya kay duhol si mo. Ang prinsipyo ay kung gusto mo maging successful, dapat maging mapisan ikaw. Tingala ka, naan sila nila, kung sila kwarta, ikaw pananom sila yan. Kutob sa pwede matamnan, ginatamnan. Kutob sa pwede itanong mabinhi, ginatanong. Ang imo iya, kutob sa tangan-tangan. Diyos ko, ibig ang ginapangita mo binhi, kag talam na, ang ginapangita mo asa. Life bank,
Ano pa anak? CCT? Rafi? Amo na isa ko yan. Sabi ko, luwat maka, wala man problema ang mag-utang. Tanan ng mga negosyante ni utang na para pang kapitan. Basta kabalo ka na magdumala. Wala problema dira. Basta kabalo ikaw magdumala. Utang ka para ibakal mo ka binihin, that's good. Ay para ka magdamo. Pero nag-utang ka para ibayad mo man sa utang mo. Tapos ang utang din utangan mo, domino effect na. That means to say, amo na masaykol na lang na siya. So dapat nga maging mapisan. Correct ng tubo na ito ang sibuyas na ako, hingit tanong mo. Ang tanglag na lang ng kumuluwati na ubos man. Gakaubos, hindi sa amas, ano pa di ka namo sa panlan, gakaubos. Kaya mahilig kami sa tinula ng ano. Ginagamit, gina. Ari pa din. Next. Yet we hear that some of you are living idle lives. Ang bala Apostle Paul, pero may napatian ako ng istorya na madamo sa inyo ang mga nagkakabuhi sa tinamad. Wala ka mo nag-aubra, pero nag-ano ka ba? Meddling in other people's business. Marites. Sabi ko, marites gali. Ang pulong sa Diyos niyo. Wala ka mo kabalo, dumutang sa mga amunin ng mga pagpanudlo sa pulong sa Diyos na mga real talk. Practical. Hindi na ma-apply mo gitya sa ano-adlang ang pagpangabuhi. Tamaran ka na, wala ka pa na ubra, maritis ka pa. Matuod o kung hindi. Bala mo kung mapisan ikaw, ara ikaw sa imo nga, trabaho, sa obra mo. Pero kung tamad ka, ara ka sa... Ako na hindi gusto ni nung Marconet, at nilang Joan, nung nagitambay sa balay nila, sa tiyanggi nila. Kaya nga, may obra patanda mo. Kung mabakal ka, bakal ka lang. Hindi ka na yung magtambay. Kundi yung pabrahin niya ang tambayan ito sa piyak na parte. Ito yung pupunta kayo sa wifi. O dira ka mga tambay, hindi sa amin kami obra, pa kami diyan. Siyempre kung may tapo mga tambay sa ministorya manda, yung mga oras na natula ko yan na. Sakto hindi. Maalam hindi. Dapat kita maging maalam kita sa aton nga pagdala sa oras. Make it your own goal. But 1 Thessalonians 4, make it your own goal to live a quiet life, minding your own business, and working with your hands, just as we instructed you before. Mind your own business. Ang pala ang mo nga ingon. Mind your own business. You see, even ang amuna nga hambalanon, that is biblical. It's not something na nabatian ka lang sa kayamuni. No. It is written in the very word of God. Hindi niya sila na nakama-apply na isang tao or no. The Bible teaches that we should mind our own business. Hindi pag-intrahi ang abuhi sa iban. Kung gusto mo mag-intra sa abuhi sa iban, isa lang ang pagdidira. Hatagi siya sa paulangan niya. Muligi siya. Amo na ang insakto mapag-intra sa abuhi sa iban. Amen? Pero kung nag-intra ka man lang, daw na siya nadaan, gindang mo pagin. Hindi na nakaroon ka ba mo? Di ba lang? Kung gusto mo nga mag-intra, siguraduhon mo nga ang resulta sa imo mapag-intra, makabulig sa tao. Jiri, sobra ka na galit, isa ka bulan, mga nag-eskwila. Ay, hindi pwede nga mo ni rin. Sugatong takada sa ililo. Anak kada galit, dira na kawaling.
May timurong galing ng eskwela. So, sinugan ko sa Iloilo, kinuha ko kay Papaya, wala kulabot. Kung mapasugod si Papa mo, si Mama mo, kung hindi, mag-eskwela ka, I will not mind my own business today. Ibalaan ko ang pag-intra ko hindi malalim. Puli ka. Na-discern ko, na-sense ko nga, nahuya na siyang balik sa eskwelahan. Susilin ko, kaya nataw-taw ko naman ang kamot ko, itaw-taw ko na lang din tanan ko mga kamot. Nataw-taw ko na din ang isang katudlo, itaw-taw ko na lang din ang bilog ko mga kamot. Ogdan ta ikaw sa eskwelahan. Ako may istorya sa principal, ako may istorya sa mga maestra at maestro mo. Pag-abot dito, ay, pastor, dapat na-promise kini siya iyang tapuso niya gid. Kaya ni O'Brien na naligad, may isa na siya kabulan na wala na eskwela. Di pastor, dapat na-promise din na siya nga tapuso niya gid. Pinapisa-pisa nila si Jared nga dapat ma-promise gid, ma-commit gid. Si Jared ipos-ipos lang. Ay siling, kung hindi daw siya mag-promise, hindi na lang siya mag-enroll sa second semester. Kay kalaw ay kuno nga may drop out sa ilang record. So sinabat ko. Balaan niyo kung ano ang siniling kong kondisyon, circumstances in life. Wala yan ang naging pangayo ang mga circumstansya sa kabuhi. I did not ask for it. Pero amo na ang ginatubang. Yung sisiling ko, sa ilang padamdamadaan, ginatamuan siya sa sudan. Kanuon. Ginaakigan permi. At isang may mga kakulangan siya, given. Pareho man sinisiling ko sa eskulahan, trabahon ta kamo, hindi siya makahatag sa promisa. Kung mahatag niya siya karon sa promisa, kabutigan niya nga pinilit ko na siya yung magbalik eskwela. Kaya kung iya gusto ang masunod, mobra niya sa construction, may 500 siya per day. Nga amay mahatag ng eskwelahan, 500 per day. Basta isiling ko, isa sa mga faktor na tamaranan si Jared magbalik sa eskwelahan, kay kamo nga school, wala kamo gahatag sa rason o kung motivation na magbalik ang bata apisar sa iyang circumstansya sa kabuhi. How about we help him? Instead nga, pisa-pisahon pa siya nga dapat mapromisa. Eh, hindi na siya kapromisa. He did not even make a right decision for himself. That is why ako nga nakabalo sa insakto, ako nag-ubras ang desisyon para sa iya. Kapila na lang kabulan. Matapos na siya sa grade 12. Tignan mo ang tato sa iya. And another thing, siling ko, ma-enroll man siya subong sa second semester or not. May record gid ka mo gyapon nga drop out. So better yet, kay gindala ko siya dire, I'm helping you what you cannot do. Kay gindala ko siya di balik, let us help each other na makatapos ang estudyante. How about that? Kaya kung sa totoo, napiliton mo ni napiliton, hindi gani na siya mag-eskwela, that's why sugat ko din siya. Ay wala na siya rason na mag-eskwela. Ay iya nga sweldo sa isa kasi mana ginatunga niya na sa iya na ginikanan. Makabulig na sa iya nga mga manghud. Anong sila kabilog siya ang subang. Pero ginapaintindi ko siya kung gusto mo mag-obra, ara ang obra, mahulat din na. Pero silin ko ang edukasyon, pahalagahan mo din. Kaya once na makauntad ka subong, nag-untad ganing subong, kaya wala ka na gana. What made you think na sa sunod, mabalik ang gana mo? Pati ka sa ako silin ko, kaya mas nakabalog ako sa iyo.
Mas lawig na ang experience niya. That is why ari siya padayon siya nag-eskwela. Kapila na lang magulang mag-graduate na. Praise God. Ilang kimbot na lang. Mapaano na lang siya mo sa piliton mo siya kapiliton sa rosuon mo nga sa rosuon. Hindi na siya iyan. Laay man niya ang pressure niya sa kabuhin mo. That is why yung siling ko sa iya, pray for your family. Pangamuyuan mo si papa mo. Ay kung si papa mo magtarong, magiging kontraktor mo siya. Dako ang income sa kontraktor. Kinami iya skills. Rare ang skills sa mga electrician. So dapat siling ko, pangamuyo ka. Again, ang minding your own business is kung hindi ka makabuli. Pero kung makabuli ka, then by all means, intrahin. Amen? Hatagi sa maayong advice. Pero kung wala ka malang nag-ihatag maayong advice, kung wala ka malang iamo, hindi na pag-intrahin ang kabuhi sa isip mo kapareho. Amen? Hindi na pag-intrahin. Pero kung may ginhatag ka nga, isa ka sa akong bugas, pwede ka na ka-intra, pwede ka na kasaligpa. Pero kung wala ka malang ginhatag da, ano-ano, tino, atribido ka lang yan. Atribida ka lang. Dapat, sa sini, 2026, maging mapisan kita. Ang ato nga pagtuo dan natin sa hulang ng aksyon. At instead na mag-inistorya kita sa mga walang pulos, dapat manundong kita sa mga maayong plano para makapamahayo sa atin. Ano sila? Then, people who are not believers will respect the way you live. And you will not need to depend on others. Nga makasiling sila, ini mga unbelievers, hindi mga non-Christians, wala na sila, makasiling sila, kanami ginya sa mga Kristiyano ini. Kanami sa mga sumilimbang ini. Kaya nga, masiling sila mga mapisan. Makita sa ila binuhatan, sa ila hinambalan, ang ila mga pagtuo. Amen? Kahit makuha nila ang respect. Makuha natin ang respeto sa tao. Amen? Makuha mo ang respeto galing sa tao, hindi mo kailangan i-demand. Hindi mo kinahanglan pangayuon ang respeto. Dapat galing, ipakita mo ang maayo mo nga binuhatan, ang imo ang pagtuo, ipakita mo paagi sa imo nga aksyon. Kaya ang tao yan, follow na lang ang iniya tao para sa respeto. Tuloy lang, gasimba ka pero bugalon ka man, hindi ka makapanapak. Gasimba ka pero taas pa sa lubi ang imo nga doon hindi ka makita sa tao, tanan, lubog na, kaya ikaw ang pinakataas. So, hindi mo pwede ang sila. Hindi ka pag-respetaron sa tao. Pag talikod mo, hambalon ka, sa una, hindi mo yung mana sila. So, baka manakatilang dawa-dawa, naman liran ka. Amo ginadaling ni hambal sa inyo. At amo ginalikawan ko. Dapat galikon, Kristiyano ka na, at kung gusto mo respetaron sa isip mo kapareho, hindi mo kinahanglan maging kapitan. Hindi mo kinahanglan maging ismember, maging politiko, agad na respetaron ka sa tao. Kinahanglan mo galing magkabuhi ka sa matarong proper living, agad na respetaron ka sa tao. Masunod na, prinsipyo, iniiyas ang kabuhi mo. Hindi tayo niya mabali. Amen? Pag makita mo ang tawong matarong ini, mabinuligon, maalwang, maayos iya nga isip ka pareho, automatic na butuhon ka sa tao. Amen? Kung eleksyon, respetaron ka. And then,
you will not depend on others. Hindi kaya maghulat, magsalig sa iba. Ako wala, hindi ko yung batasan. Pag-graduate ko sa high school, mga maestra ko, gahatag sa akong isang formas application sa college. Hindi ako pastor. But, ang puli ko sa balay, ang balina na hindi kikitya namon mapa-eskwila. Kaya wala kami isang means o kwarta pinansyal na mapa-eskwila sa imo. Kung gusto mo mag-eskwila ka niyo, kagitya sa imo. May usog na ako kagaalam isang time na ako. First honorable mention ako pag-graduate sa high school. Ako ang top 1 sa extracurricular activities. Tanan na aktibidades sa eskulahan, pinaintrahan ko. Ga-represent ako sa division. Battle of the Brains kami sa Banua. Susilin ko, this time, the battle is mine. Hindi ko na naiya pag-ipilit sa ginikanan ko. Kaya nga, ginpatapos nila ako sa high school, kompleto na ang ako na kinahanglanon para sa next ko nga journey. Hindi ko yan mag-ibasol sa akong ginikanan kung hindi ako maging successful. Kaya kompleto man tiil ko, kompleto man kamot ko, praise God, kompleto man mata, tangang kompleto, ibasol ko yan sa ginikanan ko kung imol sila sa Paisilos. Hindi pwede nga. Aba ko, I do not need to depend on others, on my parents. Nagtrabaho ko yun. Naningkamot, nagtuo ko siya ginoong may peswila sa akin. And so, fast forward, ahi ko dito. Why? Nagtuo ko siya ginoong, naging mapisan ako. Wala ako nagtinaman. In fact, there was never a time na wala ko yung obra. January 1, kapakamuyo ko yan, obra ko yan. Maski holiday sa Australia, obra ko yan. Remind lang po sa ako nga virtual assistant. Walang trabaho ngayon, public holiday sa Australia. Ay, ganun ba? Pero paid yun. Kinaanan na ko yung kaobra nito. So, bawal ang mga hindi po pwede nga wala kakalanon kay kalapad sa lupa kahit nagtanong ka. Amen? So kung wala kaya kalanon, it is an evidence of your laziness. Ebidensya na nga ano ka, magkakaliwat ka ni Juan Tamang. Wala sa born again Christian na tamad. Tandaan nyo na. O paligid we command such people. We command, term gina na ginamit. We command. Ginamanduan namon ini nga mga tao. Ginamit na tao. In the name of the Lord Jesus Christ, settle down and work to earn your own living. See? Hindi po pwede sa rin. Yung magtinaman, ginagmanduan kita sa Diyos sa ngalan ni Jesus. Nga mag-work to earn na maka-income kita. Amen? Agad na makasiling sila ang mga born-again Christians. Mga mapisang damo parta. Sa una, magsiling ka ng mga born again, pinaka-imol sa mga imol. Ang pastor upot itik. Pinatagaan lang kabugas. Hindi kahatag bugas, wala ka lang fasting ang pastor. Sa 2021 o 2022, may isa ka pastor sa Tiki na naghikog bangod sa kaimulon. Sayang wala kami likit na ngay. Kanigitudluan ko siya magtisok sa balinghoy, mananong sa kamuti. Ano abisin ko kay nagsabi na lang siya kabinasa, wali, pero ang binuhatan, wala, tingot man siya, nagikog siya.
Ang mula siling ko, hindi po pwede yan. Hindi ka po pwede hindi po pwede nga wala kaya karta. Kaya mabalik din niya sa akon. Tamad, kuya kay may ko karta. Prinsipyo na abi. It's a principle of life. Hindi nga ba kung may mga galastusan? It's because na ang imong galastusan mas dako pa kaysa sa imong balay na mas dako pa kaysa sa imong earnings, kaysa imong kinataan. Hindi ka mag-utang. Hindi ka magasto sobra sa imong kinataan. Amen? Karon, kung tama ka damo sa imong balayaran, no, hindi mo na mabanban. Hindi ka na magkaon 3 beses sa adlaw, hindi ka na mapatay. Kaon ka sa aga, hindi ka magpanyaga. Kaon ka liwat sa kanyapon. Para katipid ka, para kaliwat mabalansin mo ang imong kinitaan. Hindi wala ka na kwarta, damo ka pa balayaran, mautang ka pa baboy. Para nakakaon ka kalauya. Sakto, hindi. Diba lang? Ano lang yung practice ng mga tao sa alam na this. Hindi rin talaga Hindi rin man talaga balik. Among niya po na. Masusunod gusto ko may trompeta na Simbaman ako kung hindi, pati ay nagakanan. Tuod man, para lang makakaon ay Diyos, ako na lang alam ko ay sustanda ko yung magbaki-baki. Kung na lang alam ang magsalakyan, mamotor ko yan, nagbuka ko motor, kaya galakat ko permit. Subong, abay pa Lord in Jesus' name. Maligyan naman ta sa lakyan ng sugat. Kaya bilang, I spoke to a friend. She is the wife of Ivan Po. Ivan Po is the son of Peter Po. They are the largest car dealers in Ilibe City. Sila nga ang dealers ng MG na salakyan, Chevrolet, Nissan, and many other cars. Sila ang tagiya sa 5-star hotel sa Boracay ng Mandarin. Sulong-tamo sila business billionaires. Habala sa ako. Agapon. Habala nung, kamusta ang inyong earnings? Ako okay man. Although gusto ko maka-earn mga 100,000 naman. Kaysa ko na yan, 200,000 naman na income namin. Pag mas makatapak na ako sa 100,000 a month, kampante na ako nagkawa. So, sila nga, subok talaga ng earn mo hanggang magtunga lang sa 100, tira lang basta. So, ang bala, baligyan ka sa akin. Ano ang brown ko sili ko? Itong interesado ako sili. Amo ng brown. Next week, mag-meet kita. May araw niya siya na salon sa beauty clinic. Dapat yung malaki Vicky Bello na mga muna sa Iloilo City. So, mag-meet kami next week. Ito doon niya kung magpamaligya sa kasalakyan. Abay pa, Lord. Sana naman. Baka naman. Pero on top of that, may ubrang niya. On top of that, gasyon pa yung Nairobi, kagapo ng Iloilo sila. So, gahulat lang ko gapungkol ako din, may pagbalik Nairobi, may dulong ng kwarta. To God be all the glory. Ginatagan kita sa Ginoo sa utok. Alam. Ginatagan niya kita sa mga mata. Gintagaan niya sa kinahanglan natin. Arap na ang tanan niya. Hulagong tanan. Amen? Hulag, galaw-galaw. Panundong. Amen? So, una, hindi ko yung mabago. Hindi ko yung na-istorya. Ang batch ko, kanay Joseph. Kanay Marvin. Kanday Bugok, Rigarido, ang tamo. Ang mga mga batch na kuluntan na, kanday Nunoy June. Ang kuluntan sila. Kanday Jofer, kanday Janjan, si Jofer Mayo, supok niya ang pangabuhi. Si Janjan, ang military. Si Irene, niya husband is Seaman. Si Gingging na trabaho mo. Kanday, siyempre sa high school,
mga barkada ko din kay Don Morello, nurse ako sa Dubai. Dito sila nag-star sa kanyang pamilya. Christine Evandri, maestrada Subong. Si Michelle, chief nurse, head nurse sa St. Paul's. So, hindi po pwede na kita mag-unta. Hindi po pwede nga mag-give up kita. Regardless sa edad ka, may kaya pa kita na kubrahon. Amen. Kaya nakita ko na sa kabuhi ninyo tanan na mga mapisan ka mo. Pareho kayo ng channel na galing dito sa kalamnan. Buot sila mo, gahipos na siya, pero gabaka siya. Amen? So dapat galing, gabakas kita. Pareho kayo siya niknik. Nagsugatan ko siya, kung isa kada hapon, kaya nagkatrabaho pa siya. Amen? Pero kay nanay, kung diin nga party, dito siya, kaya nasugo mo siya, kaya kung diri siya, sulit ni nanay, pagkabuti nanay. Sulit niya nga, kung diri siya, manginamon siya, mananong, pagkagabi, dito sa istorya, kaya dito natin. High blood na, nagsakit na ang kilid, tanan yung mga balitian, nagtulo ka. So, dapat, wisdom ang yapon. Kaalam ang yapon sa Ginoo, hindi pag-ubrahon ng isa kabutang na hindi kaya sa lawas mo, kay sukton ka man ka lawas mo. Karon masilid ka. Sana, hindi pastor, kay sila nga dapat mapisan, mas kisakit likod dahil karon mabalag takatawaran. Sige nilang. Balansihon ta ang mensahe. Balansihon ta, karon masulan ta din. Na nagtulong araw mga ayumay na kaya galing pastor dapat mapisan. Balansingon taman para mabasulan pa ba? Buot sa lingon, panilagan mo man ang lawas mo. Hindi pagpwersahaan, hindi na makaya sa lawas. Pareho kay Chay Marilyn. Tapos hindi na siya nasapak. Puno na kabitog-bitog ang lawas siya, ay hangin-hangin galing. Masahay sa ni Jinjin, ang galing Jinjin buhon. Ang lawas natin, dahamo ang ginagin, may mga bitog-bitog. Nga na gano'n siya, nagpinanglaba siya, wala ko man siya pinasugo. Ay pati mga ralabahan ka na dainjingin, laban niya. So, both siligon, isa man nila example na hindi tanan ubrahon sa malakot lang sa masaraman kalawas. Kada jirin, kada sa rin nga damo pa sila masaraman, wala sila kabra. Ang minuto, ang ila. So dapat nga, anong last? For the last time, as for the rest of you, mga kauturan, brothers and sisters, never get tired of doing good. This is the conclusion. Sa tanan nga ginuwali sa buong adlaw, amo ni aton nga conclusion. Never get tired of doing good. Buot silingon. Kung ano ang maayo, kung ano ang insakto, kung kaisa ma-disappoint ikaw, isa frustrated ikaw, pero sa gihapon, padayon na. Pareho sila ni-replace. Never get tired of doing good. Maski ano pa kabuot sa imo nga bata. Maski pa ano pa ka good boy nito to Kinji. Maski gina-post mo siya sa Facebook. Pero sa gihapon, wala ikaw ginakapoy sa pag-ubra maayo. Ano na? Sa gihapon, wala ka nagbuktat sa pagpa-eskwela sa iya. Kaya mo na ang maayo ang insakto, di ba na to? So hindi ka makapoy sa pag-ubra sa maayo. Ano ka malakot gani wala nakapoy sa pag-ubra sa sala? Kita mo na mga balik naman kita sa gobyerno. Kita mo na mga kurakot. Nga wala na nagreklamo sa ila kakapon na mga nagpunta sa gobyerno. Wala din no? Wala din naghahambala bida si Marcos na kakapoy, mamangawat ka, bilyon ka, trilyon sa porta sa kong
wala ako kinapoy. Padayon ako gapon sa mga awat sa pundo. Grabe no, ang Satanas, ang malain. Wala kita na ginakapoy ang demonyo sa pagkubra sa malain. So that is why, hamalan na kita sa pulong sa Diyos na hindi man kita makapoy dapat sa pagkubra sa maayo. Amen? Maski ano pa na kapakugtas, ano pa na kalain nga bugot ang ginahatag sa inyong mga kabataan, mga apo nyo na pamilya nyo. Maski ano pa na kalain, ang pulong sa Diyos na nasiling, hindi mag-untat sa pag-ubra sa maayo. Padayon lang sa kihapon nga sa ulisin o may padya. Sila o ikaw? Ikaw. Ako. Di ba na? So dapat, never get tired of doing good. Masaling ka. Bahala sila. Hindi ko yan. Hindi na ako. Hindi na. Ikaw lang ang pure day. Padayon kayo. Amen. Padayon kita eh. Hindi kita yung makunta. Gaulan, gainit, gabagyo, galilog, padayon kayo. Sa mag-ura sa akin, maayo. Hindi kita magkataka. Kaya ang mga malain, wala sila galit kakataka mag-ura, na-board na kumangawat. Ang mga patay niyo, ang mga snatcher, sige nagapon, kita ang mga adik, sumula, takaan na drugs. Sige, never get tired of doing bad sila yan. Ang ilang muto. Ato niya, never get tired of doing good. Kita mo? Ang demonyo, tandaan niyo yung mga kauturan. Ang demonyo, wala nagkakataka sa mag-upra sa malain. So dapat kita, hindi man kita magkataka sa mag-upra sa maayo. Maging mabisan kita, ipakita nato lang ato ng magtuo, let us walk the talk. Why? Ang balik sila sa ato ng respeto sa kapwa nato. Amen. Hallelujah.